Magandang araw. Ngayon ay ikadalawamput-apat na araw na natin sa ating Bible reading plan. Nag-i-enjoy ka ba sa aklat ng Exodus? O may plano ka pang bumalik sa Genesis? Pero malinaw na marami tayong matututunang kwento at aral tungkol sa ating Diyos kapag binabasa natin ang Biblia. Muli, huwag kalimutang samahan ang iyong pagbabasa ng panalangin na hilingin sa Diyos na bigyan kanya ng karunungan at tulungan kang maunawaan ang nais niyang ipabatid o paintindi sa iyo. Para sa araw na ito, babasahin natin ang Exodus 22, 23, 24 at ang awit 24. Magbasa na po tayo. Kapag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o pinagbili, papalitan niyo ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siya magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao ay pinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayari ng doble ang kumuha kapag ito'y mahuli. Kung hindi naman mahuli ang magnanakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Mga patunayang ng aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamamatay, mapipinsala o inagaw ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na pag-aalaga ngunit wala nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala nang pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao ay nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala nang hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan, ang upa ang magiging kabayaran. Kapag ang isang dalaga hindi pa nakatakdang ikasal ay inakit at sumipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyo naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapinin niyo sila at tumaing sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng bigmaan. Sa gayoy, mabubiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, papakinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas at langis sa takdang panahon. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa.
Huwag ihihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa ikapitong araw mula sa kapanganakan. Sa ikawalong araw, ihahandog siya sa akin. Kayo'y aking bayang pinili. Huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipakain ninyo iyon sa mga aso. Exodo 23. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan, sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit, huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyo nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang buko. Sa ikapatong taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap. At ang matira ay ipaubaya na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapagpahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang mga pangalan. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Ito'y gagawin ninyo sa takdang araw ng unang buwan. Ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto, walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at mga bungang kahoy. 3 beses isang taon, lahat ng lalaki ay haharap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyo sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin. At huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ang taba ng hayop na handog ninyo sa pagpipista para sa akin. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya sa pangalan ko at hindi niya kayo tatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo, at sila'y lilipunin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo, malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot.
Habang kayo papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at papalayasin ko ang mga Hivita, Kananeo at Hiteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paaalisin lahat sa loob ng 1 taon para hindi papabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat Mediteraneo at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga-roon at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Exodo 24. Pagkatapos sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat ng bundok. Lahat ng inutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito naman sabay-sabay na sumagot. Lahat ng iniuutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagsundo kay Yahweh. Kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Umakyat niya sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 pinuno ng Israel. Dooy nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos. At sila'y kumain doon at uminom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito, maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moises kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinunong Israel, hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyo may iwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito ay natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nanlukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang 7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parabang nagniningas na apoy sa tuluktok ng bundok. At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat. Nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Awit 24. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kailaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya si Yahweh ng pagpapalat, kaligtasan. Ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan, buksan ninyo pati ang lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya, si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh, matagumpay sa labanan.
Buksan niyong mabuti ang mga tarangka, buksan ninyo pati mga lumang pintuan. At ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Ang makapangyarihang si Yahweh, siya ang dakilang hari. Dakila ang Diyos Ama na nasa langit. Papurihin natin siya.